Sa bawat trahedya, kalamidad o anumang pagsubok sa buhay, kakabit ng bawat pagbangon at pag-asa ng mga biktima nito, si Dick Gordo. Bilang governor ng Philippine National Red Cross, nag-ikot si Dick Gordon sa probinsya ng Bacolod, Cebu at Zamboanga City upang kumalap ng donasyon at pondo para sa Millennium Membership Program. Nang nasa Zamboanga City na si Dick Gordon, nakatanggap siya ng tawag na kinidnap ng Abu Sayyaf ang mga guro at estudyante sa Maluso, Basilan. Ginawang human shield ng Abu Sayyaf ang mga biktima laban sa pag-atake ng militar. Bigla na lang dumating yung mga Abu Sayyaf, tapos nagbakbakan po sila pati ng mga military doon sa school. Tapos ginawa nila kaming human shield and then dinala na po nila kami sa taas ng bundok. Walang makain, ayun, tapos yung walang tubig, tapos yung siksikan, yung init, yung lamig doon sa taas ng bundok. At saka especially po yung syempre yung pagkamis mo sa pamilya mo. At sa pamamagitan ng mahinahon na pakikipag-usap ng Red Cross Basilan Chapter at ni Dick Gordon sa mga Abu Sayyaf, nakalaya ang 18 hostages na walang ransom. At isa rito ang batang si Dana Mijal. Nag-negotiate po sina Senator Richard Gordon, tapos kinuha po nila kami sa kampo ng Abu Sayyaf. So yun po yung naging daan para makalabas kami sa kampo ng Abu Sayyaf at naging malaya na po kami sa kanila. Pagdating namin, pinakain nila kami, tapos binigyan nila kami ng medical assistance, ganoon, at saka chinek kung na-trauma ba kami. Bagamat traumatic ang bata, tinulungan siya ni Dick Gordon na muling makabangon at makalimutan ang sinapit sa kamay ng Abu Sayyaf. Binigyan niya po ako ng scholarship kasi po, naawa po siya sa akin kasi mahirap lang po talaga kami doon sa amin. Tapos nakita niya na may potential po ako sa pag-aaral. Kaya po ka-interest po siya na pag-aralin ako at naging masipag naman po ako sa pag-aaral hanggang nakatapos ako ng high school at ngayon nag-aaral pa rin po ako at nangangarap na matapos ko yung college ko po ngayon. Gusto ko pong makatapos ng nursing para po magkaroon ng magandang trabaho at magandang buhay kinabukasan. At saka masuklian po yung kabutihan ni Senator Richard Gordon sa akin. Ang walang kapagurang pagtulong ni Dick Gordon sa kapwa ay matagal nang nasaksihan ni Governor Rosa Rosal ng Philippine National Red Cross. Karamihan nga daw dito ay halos hindi alam ng publiko. One thing I like about him is that yung kamukha nila, magkasakit si Francis Magalona. Eh di syempre, kailangan niya platelets. Eh, those are very, very expensive. So nilapitan ko siya. Sabi ko, tulungan mo naman to, sabi ko. Oh, hindi ba artista yan, may pera naman. Ako, 8 anak niya. That's all I said. And from the time that he needed the platelets, after the time that he died, natapos na, siguro ang nagastos niya may 600,000 pesos. At saka makita mo ang ginawa niya, ang passion niya, kamukha na lang, pagka, halimbawa, meron tayong mga disaster ngayon. Hindi na yung magkakakapa-kapa. Ayon pa kay Governor Rosal, bukod sa modernisasyon ng Red Cross o pagkakaroon nila ng 62 ambulansya, 4 na rescue trucks, 4 na medical motorcycle, magaling din na fundraiser si Dick Gordon. Maging ang kanyang talent fee sa Safeguard commercial kung saan siya ay endorser ay ibinigay nito sa Red Cross. Look for brand ambassadors. We look for people that are consistent with the brand image and have a degree of credibility that fits that brand. With Safeguard, which is an antimicrobial soap and which is a product of the people and which is out to take care of people's health. Someone like Senator Gordon, who is also the chairman of the Philippine Red Cross, was a perfect fit because a very giving man and felt that any type of proceeds of that should go to the advocacy involved. Ang pagsaserbisyo sa kapwa at malasakit
ay matagal nang nasa dugo ni Dick Gordon. Sa loob ng mahigit 40 taon, kasama natin siya sa lahat ng unos na ating pinagdadaanan. Hindi tayo iniiwan. Sinabi niya, he tells all of us, I can lose being a senator, but I cannot lose being a volunteer of the Red Cross. Naku, talagang, nung sinabi niya yun, talaga, napaiyak ako. Kasi ako ang passion ko sa Red Cross. Kung anong passion ko, ganun. Kaya siguro kami nagkakaintindihan. I respect him, I love him, and I know whatever I feel for him, he feels it also for me.